Mga kapatid, a blessed Lord's Day sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa safety na nakarating po tayo rito. Inaanyayahan na rin po natin yung mga nasa labas na pwede na po tayong dumulog sa ating worship hall. Magsisimula na po tayo ng ating pag-aaral for Sunday School. Bago ang lahat, tayo po muna tayo. Buksan natin yung ating study sa isang hymno. Awitin natin yung hymn 719. Of storm, wala pong iba kundi ang aming Panginoong Heso Kristo. At sa umagang ito, muli kaming nanganganlong sa ilalim ng kanyang pakpak. Dalangin po namin, O Diyos, na sa kabila ng masungit na panahon, ay ingatan niyo po ang aming mga kapatiran na parating dito. At salamat din, O Diyos, sa pag-ingat niyo sa mga kapatiran na narito ngayon. Nawa, O Diyos, alisin po ninyo anumang hadlang para makapagpuri kami sa pangalan po ninyo sa araw na to. Tinakda niyo ang araw na to para sa pagtitipon ng inyong mga tao, alalahanin ang kagandahan ng iyong grasya, ang yaman ng iyong awa sa amin. Nawa o Diyos ay ma-enjoy namin ito dahil ito lamang po ang paraan na itinakda niyo po sa amin para sumpong ng tunay na kapahingahan ang kaluluwa po namin. At nawa o Diyos ay
hindi maging hadlang ang sama ng panahon sa naisin namin na ito. At tulungan niyo po kami, O Diyos, sa pag-aaral namin sa Sunday School na ipaunawa niyo po sa amin ang pag-aaralan po namin ngayon at maging lalo ako, O Diyos, na mangangaral na tulungan niyo po ako maipresentang yung salita ng buong kalinawan. Maraming salamat, Ama, alang-alang kay Hesus Kristo na inyong anak. Amen. Puno po tayo. Last Lord's Day, sinimulan natin yung ating study ng ah, part 2 ng ating study ng Article 8 ng ating Constitution. Pinag-aralan natin doon yung sa first part, yung general statement patungkol sa office bearers. Sa second part naman, pinag-aralan natin doon yung office of the elders. At ito yung naging outline natin. Kagaya na nabanggit ko, natapos na natin sa first part yung general statement. Natapos na rin natin yung Office of the Elders last Lord's Day. Ito yung mga napag-usapan natin. Yung title, plurality, number and term of office, equality, diversity and full-time support, elders as members, duties and responsibilities, manner, doctrinal conformity, and lastly, yung qualifications ng isang elders. At ngayon, ang pag-aaralan natin, yung part C. Pangatlong part na po ito, yung deacons. And Lord be willing, next Lord's Day, mapag-aralan natin itong dalawa, yung appointing of office bearers, pati yung termination ng office. Medyo magiging lengthy yung ating study at nawa umabot tayo sa allotted time natin. So mag-dig in tayo dito sa study natin patungkol sa Office of the Elders. Kung naalala ninyo, naging malinaw sa atin na sa Biblia meron lamang dalawang opisina na itinakda ang Diyos sa New Testament. Tinakdaan ng Diyos ni Jesucristo bilang may-ari ng iglesia. Dalawa ang kanyang tinakda na opisina. Office of the Elders, ito yung office ng mga pastor. Interchangeable yung terms na elders, overseers, bishop, pastors. Isa lamang po ang pinatutungkulan ng mga termino na yan. Ang tawag natin dyan, Office of the Elder or Eldership Office. May pangalawang opisina na itinakdaan Diyos, ito yung diaconate office or office of the deacons. Ito yung pag-aaralan natin. No? Yung pastor, concern siya sa mga spiritual matters ng iglesia. Ano naman yung concern ng diakono? Una, pag-aralan natin yung duties ng isang deacon, kagaya ng sinabi sa ating constitution. At nawa, hawak natin yung ating mga copies, whether hard copy or soft copy. Sabi dyan, patungkol sa diaconate office, deacons are responsible to administer the ordinary business, secular affairs, and benevolence concerns of the church so that the elders may devote themselves without distraction to the more spiritual matters. So, ang concern daw po ng isang deacon ay yung mga practical concerns ng iglesia, yung ordinary business concerns. Iisa-isahin natin yung i-flesh out. Halimbawa, sa Acts chapter 6, 2 to 3, dito natin makikita yung first na nakaganapan kung kailan binanggit yung salitang diakono. Ganito yung pangyayari sa Acts chapter 6. Kakasimula lang ng iglesia, kakasimula lang ng New Testament Church. Ang nangyayari, merong 12 apostol doon sa iglesia sa Jerusalem. At yung church po sa Jerusalem, tanda natin ng Pentecost, umabot ng 3,000 yung nagdagdag sa kanila. So, umabot sila ng 3,100 members hanggang meron pa uling nadagdag ng nadagdag. Sa Acts chapter 6, ang comment ng mga theologian, by Acts chapter 6, nasa around 25,000 na sila. Isipin nyo po sa loob ng isang church, 25,000 yung nagsisimba. At meron lamang 12 apostol na nangunguna. So, 12 na apostol, pinangungunahan yung 25,000 na members. Napaka-chaotic, no? Napakahirap, nakakapagod na trabaho ito. At ang nangyari, dahil nga probably 25,000 sila, yung mga apostol, sila din yung busy sa pamamahagi ng benevolence. So nagbibigay kasi sila ng financial support dun sa mga widow, sa mga wala ng asawa, sa mga byuda, sa mga wala ng magulang, yung mga orphan, nagbibigay sila ng support. Ang problema ganito, yung 12 apostol, sila din yung nagpipreach, sila din yung nagpipray.
So napakadaming trabaho. Ino-organize nila yung church, ino-organize nila yung mga pagkain, yung kaperahan. Sila pa yung nagpipray tsaka nagpipreach dun sa 25,000. Kahit po tayo lumagay sa sitwasyon ng mga apostol, sobrang exhausting po nun, di ba? Mabu-burn out tayo. So ano yung naging word ni Apostol Peter? Sabi ni Apostol Peter, hindi na daw mabuti sa kanila na sila pa yung mangunguna dun sa benevolence. Kasi ang nangyari, dahil nga ang daming trabaho, napabayaan yung pagbibigay yung maayos na pamimigay ng pera ng benevolence. Napabayaan nila ito, so nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng disunity. Pansinin natin, brethren, nagkaroon po ng disunity sa Jerusalem Church. Hindi dahil sa doctrinal matters, kundi dahil sa practical matters. So sabi ni Peter, hindi maganda na magkakaroon tayo ng pagkabahabahagi ng kaguluhan dahil sa practical matters. So ang gagawin natin, ito yung sinabi niya sa Acts 6:2-3, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, it is not right. Ibig sabihin, hindi na tama itong kaguluhan na nangyayari. It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Ang ala namang unahin natin yung pamimigay ng mga pagkain at benevolence kaysa sa preaching of the word. So makikita natin yung prinsipyo, no? So ministry of the gospel muna before benevolence. So secondary na lang yung benevolence. Pero ang priority ng church is preaching of the word. So sinabi ni Peter, it is not right that we should give up preaching of the word to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. So ang resolution nila, mag-appoint tayo ng 7 na lalaki na mangunguna sa mga practical concerns. At itong 7 na lalaki na ito, punong-puno full ng Holy Spirit, punong-puno ng karunungan, at maayos yung kanilang patotoo. Good repute. Sa pagpapatuloy pa nung verse dyan, Acts 6:4-5, but we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. So sinabi ni Pedro, yung 7 na lalaking i-appoint natin, sila na sa practical concerns, pero tayo mga apostol, i-devote natin, tatalaga natin yung ating sarili para sa panalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and the Holy Spirit, and Philip and Prochorus, and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicolaus, and a proselyte of Antioch. So ito yung 7 na kalalakihan na itinalaga para sa diaconate office. So nakita natin, no, ang concern ng diaconate para ayusin yung iglesia pagdating sa mga practical na matters. Yung word po na deacon, pag tinignan natin sa New Testament, yung word na diakoneo, verb form po yun. Ibig sabihin nun, to serve or to minister. In a broad sense, dapat po lahat tayo diakoneo. Lahat tayo deacon in a broad sense. Ibig sabihin, lahat tayo dapat servant. Kasi yun ang ibig sabihin ng deacon servant Sino ba dito yung lingkod ni Hesus Kristo pero hindi naglilingkod? 'Di ba? Contradiction 'yon. Kaya ka nga lingkod ni Hesus, servant ka ng Panginoon kasi naglilingkod ka sa iglesia ni Hesus Kristo. So in a broad sense, lahat tayo dapat maging deacon, diakoneo. Pero meron pong noun form 'yan. Ito yung ginagamit na word pag title or titulo ng deacon yung pinatutunguhan, yung word na diakonia. Ibig sabihin yan, waiting in tables, literal na taga-ayos ng lamesa. Yun po ang ibig sabihin ng word na diakonia. So this is an office established by Jesus Christ to preserve the peace of the local church. Maaari, taga-ayos ng lamesa ang deacon, pero tingnan nyo kung gaano kabigat yung ministry niya. To preserve the unity of the church. Napansin natin, di ba, sa Jerusalem Church, nagkagulo, nagka-disunity, nagtalo-talo. Dahil walang deacon. Nung nagkaroon ng deacon, nagkaroon ng unity. So wag natin mamaliitin yung ministry, yung office ng diaconate, kasi napakabigat po ng ministry niyan. Pinipreserba niya yung kaayusan ng church. Mas madalas po nagkakatalo ang church, hindi sa doctrinal sa mga practical na concerns. Mas mabilis pong magtalo ang mga member dyan kasi preference nito, laban sa preference niya, laban sa preference ni ganito. Kaya po nandiyan ang deacon para maglagay ng unity, ng harmony dyan po sa mga practical concerns ng isang iglesia. So,
If the practical concerns of the church are not properly attended to, it can have a significant impact on the gospel ministries. Again, dito sa binasa natin sa Acts chapter 6, nagkaroon ng impact sa preaching and prayer ng mga apostol dahil napabayaan yung practical concerns. So kung hindi magkakaroon ng opisina na concerned sa practical concerns, malaki ang epekto niyan sa gospel ministry, sa pangangaral ng ebanghelyo ng isang iglesia. Kaya, it is the responsibility of the deacons to ensure that the gospel ministry can continue properly and without unnecessary hindrance. Gumagawa ang deacon ng mga paraan para mapadali ang gospel ministries. Inaayos niya yung daanan ng gospel ministries. Nang sa ganon, maayos na makapangaral ang iglesia ng ebanghelyo, maayos siyang makahikayat ng mga unbelievers na manampalataya kay Hesukristo. Ito po yung bigat, ito yung weight ng ministry or ng office ng isang diakono. Pinanood ko yung lecture ni Pastor Rolly patungkol sa diaconate office. Naglista siya ng 16 na areas ng deacon na dapat galawan ng isang deacon at nilista ko yan dito. Inisa-isa ko yung list ni Pastor Rolly at tignan natin yung scope ng mga nakalista dito na kumaga job description ito ng isang deacon. So kasama dyan yung benevolence una. Pag sinabi nating benevolence, trabaho po ng isang diakono na i-determine sino yung dapat tumanggap ng financial help sa iglesia. Hindi lang sa iglesia, maging sa labas ng iglesia, may mga kapatiran o pastor na nangangailangan ng medical support or financial support. Task po ng deacon na alamin yon, tignan sino yung mga dapat suportahan kasi hindi po lahat kailangan suportahan. May mga nangangailangan ng financial aid dahil tamad. Kailangan may discernment yung ating deacon para malaman sino yung karapat dapat tumanggap nun. May mga biblical passages naman para ma-qualify natin sino yung valid na makatanggap ng benevolence. Nasa balikat po ng deacon yan, yung benevolence ministry. Yung pagbibigay ng assistance kung sino yung nangangailangan. Kasama sa ministry niya yung finances. Ibig sabihin yung pag-issue ng cheque, yung pag-disburse ng mga pondo, pagko-collect ng offering sa gathering ng church at iba pang mga financial matters. Nasa responsibility din niya ng deacon. Yung properties and facilities, concern dyan yung mga paglilinis ng church. Nakita natin kanina, may mga kailangan linisin sa iglesia. Nanguna sa atin yung ating diakono. Maintenance ng ating worship place. Kailangan na masigurado ng isang diakono na yung lugar kung saan magtitipon ng iglesia ay maayos, hindi distracted. Yung building expansion, kasama yan sa kanyang pagpaplanuhan. Yung mga supplies na kailangan sa iglesia, may mga tissue at iba pa. Nasa concern din niya ng deacon. Basta lahat ng property-related na concerns, ministry po yan ng diakono. Pang-apat, yung worship and prayer support. Ibig sabihin, yung mga kailangan para mapagpatuloy yung worship, kasama dyan yung mga sound system, camera, mga upuan, lighting, mga Bibles and hymnals. Kung kailangan natin ng drinking water, concern din niya ng deacon, internet, tsaka yung mga elements ng Lord's Supper at marami pang iba. Kasama din dyan yung website and signages. So, any way para matulungan yung church na ma-advertise yung kanilang mga gawain, ministry din po yan ng deacon. Kasama dyan yung mga website, yung mga church signs, evangelism support. So, yung pag-purchase at pag-create ng mga gospel tracts, yung pag-monitor ng logbook ng mga visitors, evangelistic literature na binibigay natin, mga babasahin, at iba pang mga practical needs na related sa evangelism. Yung mga pangangailangan sa Children's Sunday School, yung mga snacks, mga pens na kailangan ng mga bata, teaching materials, maging sa mga fellowship, yung pag-organize ng mga conferences. So, task siya ng deacon, pag-organize ng mga gatherings, pag-organize ng mga fellowships, yung pag-support ng church sa isang family camp, for example. So, burden siya ng isang deacon, pati iba pang mga church events. Kasama din dyan yung support ng deacon sa Bible school, yung pag-provide ng mga practical and logistical needs, yung government and legal liaison, yung pag-register natin sa SEC, sa BIR,
iba pang mga government requirements and documentation, emergency response, yung pag-prepare ng mga first aid kits, mga basic medicines, mga emergency supplies. For example lang, kung may atakihin na kapatid na hika, sana merong supply ang church para hindi manganib yung kalagayan ng ating kapatid. So, burden din siya ng deacon, iba pang mga practical needs patungkol sa emergency response. Ministerial and mission work support, yung pag-provide ng mga practical assistance and resource needed for pastoral, ministerial, and missionary work. Yung broadcast ministry, ibig sabihin yung ating pag-live stream, yung recording, at iba pang mga broadcast-related needs ng church. Church library, yung pag-catalog, pag-monitor ng mga books, pag-maintain ng mga books, pag-manage nito. And lastly, yung aid to other churches, yung pag-provide ng pagtulong din ng ating iglesia sa ibang mga church na kailangan ng accounting assistance, technical support, at iba pang mga practical assistance sa ating mga kapatid na iglesia. So ito po yung mga task ng deacon. Napansin natin, no, napakadami. Actually, hindi pa nga exhaustive tong list na pinrovide ni Pastor Rolly. Napakadami pa po nito, yung mga minute details nito, hindi pa nalagay ni Pastor Rolly. Napakadami pong trabaho ng isang deacon, nakakapagod na trabaho ito, kaya nawa maintindihan natin yung weight ng task na nasa balikat po ng isang diakono. So, ayun po yung duties ng isang deacon. Dako tayo sa disposition ng deacon. Sabi ng Constitution, they must fulfill the duties of their office in cooperation with and subjection to the elders. Ibig sabihin po niyan, hindi po self-governing ministry ang diaconate. Ang diaconate po, nasa ilalim pa rin siya ng oversight ng pastoral ministry. Ibig sabihin, hindi maaaring kumilos o magdesisyon ng mga major decisions ang deacon nang wala sa oversight ng isang pastor. Tandaan natin, member din po ang deacon. Diba? Last Lord's Day, pinag-aralan natin yung pastors as members. Ang deacons po, members din sila. At bilang members, nasa ilalim din po sila ng oversight ng isang pastor. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 2, charge to ni Peter sa mga pastor. Sabi niya, shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight, not under compulsion but willingly as God would have you. Ibig sabihin, yung utos ni Pedro, pangasiwaan ng pastor lahat ng tupa na nasa kanilang iglesia. Kasama po doon yung ministry ng isang diakono. So elders are charged with oversight, yung episkopeo na pinag-aralan natin last Lord's Day, including the deacons ministry. Yan po yung disposition ng deacons. Tingnan natin yung designation, pangatlo. The number of deacons shall not be fixed. The church shall choose as many as are needed for the work from among those men who give evidence of having the qualifications for that office as set forth in Acts chapter 6 verse 3 and 1 Timothy 3, 8-13. Kagaya po ng pastor, wala po tayong pwedeng ilagay na limit na hanggang 4 lang o hanggang 5 o hanggang 3 lang yung pwedeng pastor sa loob ng iglesia. Wala pong verse na ganon. So in the same way, kung nangangailangan ng church ng 5 deacon, pwede tayong kumilala ng 5 deacon. Kung isa lang ang kailangan ng church, 1 deacon lang. Kung 15 ang kailangan ng church, pwede tayong kumilala ng 15. Kumbaga mga kapatid, wala tayong clear instruction from the scripture kung hanggang ilan lang yung deacon na pwede nating kilalanin. Based po yan sa pangangailangan ng church at based po yan sa ilan yung binibigay ni Jesucristo. Kikilalanin ng iglesia sino yung binibigay ni Jesucristo na deacon sa isang local church. And again, pinaalala ko sa inyo last Lord's Day, hindi po church ang nagpapapastor sa isang pastor. Si Jesus ang namimili ng pastor, kinikilala lang ng church. Sa ganung paraan po, hindi tayo ang namimili, hindi tayo magpapadikon sa isang membro. Si Jesus po ang nagbibigay ng deacon. Regalo niya yan sa church eh. Regalo niya sa local church yan para gumanda yung ministry ng local church. Kinikilala lang ng iglesia sino yung binigay ni Jesucristo sa pamamagitan ng direction from Acts chapter 6 and 1 Timothy 3, 8-13. So tignan natin yung mga qualification, no? First qualification na makikita natin sa isang deacon, dignified, good reputation. Ibig sabihin, pag pinagtanong-tanong siya sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, katrabaho, sa mga kasama niya sa iglesia, maganda yung patotoo niya.
So hindi siya pagtatampulan ng masyadong negativity. Hindi pangit yung kanyang testimony. Maganda yung kanyang reputation. Pangalawa, not double tongue. Hindi yung sinabi niya kay kapatid A, kulay puti. Sinabi niya kay kapatid B, kulay pula. Sinabi niya kay kapatid C, kulay blue. Iba-iba yung sinasabi niya based sa kapatirang kaharap niya. Hindi po yan magandang quality ng isang mananampalataya, let alone ng isang deacon. Tandaan natin ang deacon po, pagkakatiwalaan natin yan sa pera ng iglesia. Gusto nyo ba na yung may hawak ng pera ng iglesia, isang taong pabago-bago ng sinasabi? Iba-iba po yung sinasabi. Hindi ba manganganib po yung unity ng church kung isang lalaki na dalawa po yung dila niya, hindi literal, double-tongued yung lalaki na yan, no? Pangatlo, not addicted to much wine. Kagaya ng sinabi ko last Lord's Day, yung qualification sa elder na hindi siya maibigin sa alak, hindi siya manlalasing, hindi po yun alak lang yung tinutukoy. Lahat po ng bagay na lawful, hindi siya abusado sa pagkonsume. Ganon din po yung deacon, no? So, ibig sabihin, expectation natin sa deacon, hindi siya lango sa alak, hindi siya masyadong given sa leisure, marunong siyang mag-control. Kahit lawful yung isang bagay, marunong siyang kontrolin yung pag-consume niya nito. So, merong self-control. Isa pa, not greedy for dishonest gain. So, hindi siya sinungaling, hindi siya gumagawa ng paraan para makinabang siya. Again, pagkakatiwalaan natin ng deacon sa mga practical matters, lalong-lalo sa budget ng church. Kung isang lalaki na greedy for dishonest gain yung ilalagay natin dyan, ano po mangyayari? Bubulsa niya po yung collection ng church. Ambis na magamit for the expansion of kingdom of Christ dito sa lupa, magagamit para sa expansion ng kingdom niya. Yun po ang mangyayari kung greedy for dishonest gain yung isang deacon, no? Sunod, holding the mystery of the faith with a clear conscience. Now, hindi ito equivalent ng qualification ng deacon na able to teach or apt teacher. Hindi po. Ibig sabihin ng holding the mystery of faith with a clear conscience, hindi ibig sabihin marunong siyang magturo. Hindi po required ang deacon na marunong mag-preach o magturo. Ibig sabihin po nito, tapat sa pananampalataya. Kung ano yung Christian faith, tapat niya itong pinanghahawakan, holding the mystery of faith. Now, may mga occasion na may mga deacon na marunong din mag-preach, na marunong din magturo. Pwede yon, gift nila yon, pero hindi po required na itong si brother, hindi to pwede maging deacon kasi hindi marunong mag-preach. Hindi po, wala pong ganong requirement para sa deacon. Sunod, tested po ng iglesia. Ibig sabihin po, equivalent ito ng qualification ng isang pastor na hindi siya baguhan, not a novice. Ibig sabihin, medyo may tenure na siya sa iglesia. Hindi natin malasabi na sapat na ba yung 3 years, sapat na ba yung 5 years. Basta meron na siyang longevity sa iglesia, napatunayan na ng iglesia yung katapatan niya, nasubok na siya sa maraming fellowship, so hindi siya baguhan sa Christian faith at hindi rin siya baguhan doon sa iglesia na kanyang kinabibilangan. Sunod, blameless. Medyo parehas ito sa pagiging dignified or having a good reputation. So pag sinabi nating blameless, wala din tayong masumbat sa kanya. Maganda yung kanyang patutuo. Sunod, his wife has a good reputation. Medyo hati po yung mga theologians sa interpretation nito Kasi bakit yung pastor, walang requirement na yung pastor, yung asawa ng pastor dapat may good reputation. Bakit sa deacon meron? Mamaya pag-aralan natin yung portion ng 1 Timothy chapter 3 verse 11 patungkol sa testimony ng husband of the deacons. Mamaya pag-aralan natin yan. Pero I am inclined to believe na sa 1 Timothy chapter 3 verse 11, ang tinutukoy doon yung asawa ng deacon. Dapat maganda yung patutuo rin ng asawa ng diakono. Hindi siya slanderer, hindi siya nanchichismis. Na mamaya i-dig in natin yan. Husband of one wife, same requirement for an elder. So meron siyang faithfulness sa kanyang spouse, managing their children and their own household well. Ibig sabihin, may mga ibang understanding dyan na dapat yung mga anak niya, mga believers, mga Kristiyano. I beg to differ. Naniniwala ko same ito dun sa requirement ng pastor na yung testimony niya sa loob ng iglesia
napangungunahan niya ng maayos yung kanyang bahay, yung mga anak niya hindi disrespectful sa kanya, hindi naman automatically kailangan believers yung anak niya, pero at least nagpapasakop sa authority niya, ginagalang siya bilang father. And lastly, ito yung mababasa natin sa Acts chapter 6, full of wisdom and Holy Spirit. So, ibig sabihin, isang tao na maaasahan natin, sober-minded, alam natin na laging magpaplano ng naaayos, hindi naman perpekto, pero alam natin na hindi ito wild mag-isip. At isa pa, punong-puno ng Holy Spirit. Ano ba yung gifts of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Meron akong narinig, idadagdag daw nila sa requirement ng isang deacon, dapat peacemaker siya. Kasi 'di ba nabanggit nga natin ang ministry ng deacon preserves the unity of the church, right? So kung hindi siya peacemaker, baka lalo pa siyang mag-insinuate ng away sa loob ng iglesia, lalo niyang i-encourage yung disunity. So maganda peacemaker ang isang deacon. Wala naman yan sa requirement wala yan sa list Pero mga kapatid, papasok siya dun sa full of the Holy Spirit. Kasi gift po ng Holy Spirit yung peace, yung pagiging peaceable ng isang deacon. So lovely, siya'y joyful, siya'y peaceable, lahat yan sana ay nakikita natin sa deacon. So, the qualifications na ito, na nilista natin, 15 qualifications or 16 qualifications to be exact, ito yung mga non-negotiable. Hindi po mayroong 16 requirement, maka 13 ka doon, pwede na, pasado ka naman na, 3 lang yung kulang ka. Hindi po. Lahat ito dapat makita natin sa lalaki na kinikilala natin o kikilalanin nating diakono. Non-negotiable po ito. Pero, balansehin natin, subject pa rin po ito for growth. Hindi natin sinasabi na perfectly, itong lalaki na to, tested perfectly, blameless, perfectly, hindi siya double tag. Hindi naman yun ang hinahanap natin. Hindi tayo naghahanap ng glorified na deacon. Naghahanap tayo ng deacon na under pa rin ng sanctification. Nagsusumikap na lumago pa rin dun sa mga grasya na hinahanap natin for a deacon. So, there may be many people in the church who possess diaconal gifts, but only those who meet the qualifications may be recognized for the office of deacon. Kagaya ng nabanggit ko mga kapatid, in a broad sense, lahat tayo dapat maging deacon. Meaning, lahat tayo dapat maging servants. Lahat tayo naglilingkod sa isa't isa. Sa isang iglesia, may mga kapatiran na outstanding yung kanilang diaconal gifts May mga diaconal gifts sila masipag, mahaasahan, masigasig, mahusay magplano, nakakatulong talaga sa mga practical ministries ng church. May mga kapatiran na overwhelmingly may diaconal gifts, pero kung sasalaminin natin sa requirement, hindi papasok. Kasi hindi natin sinasabi na porke may diaconal gift yung isang tao, dapat na siyang kilalaning deacon. Kasi ang qualifier pa rin, mga kapatid, yung requirement pa rin ng scripture. Dapat pa rin siyang pumasok sa qualification. So, it is possible na sa church, maraming may diaconal gifts, pero only those na pasok sa lahat ng qualifications ng deacons ang pwedeng makilala as deacon. At parehas po yan sa isang elder. Maaari din na sa isang church, may mga pastoral gifts yung mga kapatiran, marunong magbigay ng counsel, marunong magbigay ng magturo ng salita ng Diyos, pero still, ang qualifier natin, yung requirements pa rin for eldership. So, ayan po yung designation ng deacon. Tingnan natin ngayon yung delegation. The deacons may, with the approval of the elders, delegate certain responsibilities to qualified men and women. Mga kapatid, linawin ko lang hindi po natin utusan ang ating deacon. Hindi porke siya yung primary servant ng church, panonoorin lang natin siya na kumilo sa lahat ng bagay. Kung meron tayong kakayanan tumulong, bigay natin yung sarili natin na maka-ease tayo dun sa burden ng trabaho ng deacon. Nakita natin yung bigat ng ministry niya Kailangan niya ng mas maraming katulong. So kung kaya natin, available tayo, huwag natin ipagkait yung sarili natin. And in the same way, pwede din pong mag-tap yung deacon ng mga kapatiran na tutulong sa kanya. Baka kasi sabihin ninyo, pag nilapitan kayo ng deacon natin, bro, pwede ba ikaw na maasahan ko dito? O sana wala sa atin mag-iisip na, ba't mo sa akin yung utos yan, ikaw yung deacon. Ikaw lang dapat gumawa niyan. Hindi po. Isa po sa ministry ng deacon, yung
hanap ng mga lalaki, qualified na men and women na pwedeng makatulong sa ministry. At nangyayari yan sa atin, yung deacon natin, may mga kapatiran na tumutulong sa kanya sa paghahanap ng lote, sa sa pag-gather ng collection ng church, sa pag-file ng mga government requirements. So, party po yan ng ministry ng isang deacon. For example, dito sa Titus chapter 2, 3 to 5, sabi ni Pablo, older women, likewise, are to be reverent in behavior, not slanderers or slaves to much wine. They are to teach what is good, and so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure heart, working at home, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may not be reviled. So nakita natin, no, even sa context ng isang church, pwedeng i-delegate yung ibang task sa women sa pagtuturo. So ibig sabihin, hindi lang yun para sa pastor, hindi lang yung service para sa deacon, pwede rin yung i-delegate sa ibang mga membro na nasa loob ng isang iglesia. At task din po ng deacon na humanap ng mga kapatiran na makakatulong sa ministry niya na ito. Ngayon, tingnan natin yung huli, doctrine. Sabi ng Constitution natin, as a servant of the church in a position of visibility and prominence, a deacon should also be able to affirm his agreement with the church's articles of faith, and constitution. Same po ito dun sa sinasabi ng constitution natin patungkol po sa elder. So hindi po dinideny ng ating constitution na yung opisina ng deacon, although servant siya, it is an office na may visibility and prominence. Ginagalang siya ng iglesia although servant siya, no? So being one of local church's primary representative, the deacon must confirm its doctrinal convictions. So si deacon, nire-representa niya rin po yung local church. So yung deacon po natin, nire-representa po niya yung PRBC at yung mga pinaniniwalaan ng PRBC. Ang alam naman bilang representative ng PRBC, iba yung paniniwala niya sa mga beliefs ng PRBC. Hindi po yun healthy. Kaya required po ang deacon na nagko-confirm siya sa articles of faith ng ating local church at ganun din sa constitution. So, yun po yung sinasabi ng ating constitution patungkol po sa diaconate office. Meron lang tayong ilang clarification no, bago tayo mag-end. Some clarification, tingnan natin to. Una, the pastor has a diaconal function, but the deacon does not have a pastoral function. Ibig sabihin yan, si pastor, pwede siyang mag-function paminsan-minsan as a deacon. Malinaw? Pwede pong magkaroon ng diaconal function si pastor. Lalo kung hindi naman mabigat yung ministry niya, medyo maluwag siya, pwede siyang tumulong kay deacon, tumulong sa pagpaplano, tumulong sa pag-aayos, tumulong sa pagde-delegate. Pwede niya pong gawin yon. Pwede siyang magkaroon ng diaconal function. Pero si deacon, wala po siyang pastoral function. Hindi pwede si deacon na pag medyo maluwag yung schedule niya, o pastor, tutulong ako sa iyo sa preaching, o tutulong ako sa iyo sa oversight. Pwede naman siyang hinga ng tulong ni pastor pero hindi yun required sa kanya. So malinaw po, no? All the qualifications for deacons are found among the qualifications for elders, but not all the qualifications for elders are required of deacons. Pag pinagtapat ninyo yung qualifications ng elders at deacons, lahat ng qualifications ng deacon makikita nyo kay elder. Pero hindi lahat ng qualification ni elder makikita nyo kay deacon. So doon natin madiderive yung principle na si pastor, meron siyang diaconal function, pero si deacon wala siyang pastoral function. Pangalawa, like the office of elder, this office, or yung office of the diaconate, is exclusively for men. Para lang po ito sa mga kalalakihan. Kasi, sabi po sa Romans chapter 16 verse 1, buklatin po natin. Romans 16:1. Sabi dito sa Romans 16:1, ipinagtatagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Kenkrea. Sabi diyan, a servant of the church. Pag tinignan niyo yung Greek word, diakonia, yun yung ginamit. So, si Phoebe daw is diakonia. So, deacon. Ginamit yung term na deacon kay Phoebe. Kaya may mga ibang reformed churches po, meron silang babaeng deacon. Kasi doon nila kinukuha yung principle na ito. Si Phoebe, officially, deacon of the church siya. So, malinaw, no? Pwedeng deacon yung babae.
hindi po tayo naniniwala na nang ginamit yung term na diakonia or deacon kay Phoebe, ginagamit yon as a title sa kanyang position. No? Hindi po. I believe na yung faithful na understanding sa Romans 16:1, sinasabi ni Apostol Pablo na si Phoebe lingkod ng church. Na parang tayo, mga lingkod tayo ng church, no, tinatagubilin si Phoebe na naglilingkod sa church. Hindi si Phoebe bilang diakono ng iglesia. Hindi po ganon. Naniniwala tayo na hindi ganon yung ibig sabihin ni Pablo sa term na yan. Also, sa 1 Timothy chapter 3 verse 11, basahin din natin to. 1 Timothy 3:11. Sabi dito, 1 Timothy chapter 3 verse 11, una niyan, bago natin basahin, so verse 8 kasi hanggang 10, sinabi yung mga qualification ng deacon. Tapos, biglang pagdating mo ng verse 11, nag-shift yung attention mula dun sa deacon, papunta dun sa babae sa verse 11. Sabi, gayon din naman, ang mga babae ay dapat na maging kagalang-galang, hindi mapanirang puri, kundi mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Pagdating mo ng verse 12, bumalik na naman sa lalaki. Ang mga diakono ay dapat may tagi-isang asawa lamang. So nakita natin, bakit na sandwich sa gitna ng verse 8 to 10 and 12 to 13 yung verse 11 na patungkol sa babae. Tinignan ko yung ilang mga commentary, isa sa pinaka striking na comment ay yung comment ni John MacArthur sa kanyang commentary. Sabi niya, yung usage daw nung salitang women dito, gonaiko or gonaiko sa Greek, it is a general term not pertaining to the wife of the deacon. Malinaw? So yung sinasabi dyan, hindi daw yan requirement ng wife of the deacon. Requirement yan para sa mga babaeng diakono. Yun yung sinabi ni MacArthur, ano? So ang conviction niya, pwede yung babaeng deacon. Kasi ginamit in a broad way, in a broad term, yung gonaiko para tukuyin yung babae sa verse 11. Ibig sabihin, hindi asawa, hindi spouse yung tinutukoy, hindi spouse daw ng deacon. Pero, mas abundant yung mga text ng mga Reformed theologian na ang tinutukoy po dyan, requirement yan ng asawa ng deacon. Ayan yung expected sa asawa ng deacon. At doon ako pumapaling. Naniniwala ako na yun yung faithful na interpretation dyan. Why? Paano ko nasabi na hindi female deacons yung tinutukoy sa verse 11? Alam nyo paano mga kapatid? Sa verse 12. Kasi ganun tayo mag-interpret ng text, di ba? Hindi natin tinatanggal, binabaklas yung mga verse sa sarili nila. The answer to obscure verses, is more verses, right? Di ba ito yung pinag-aralan natin sa hermeneutics? Pag may obscure na text, ang sagot dyan, more text para luminaw. So anong sinabi sa sumunod na verse, sa verse 12? Sabi, ang mga diakono ay dapat may tag-iisang asawa lamang. So paano mo i-qualify yung verse 11 para sa babaeng deacon kung pagdating mo ng verse 12, dapat daw husband of one wife? Ano yun? Liberal na lesbian na naman yung magiging case. Right? So, malinaw na yung verse 11, tumutukoy yan doon sa expectation ng Bible sa patotoo ng asawa ng diakono at nananatili malinaw na ang tinuturo ng scripture, the diaconate office rightly belongs only for men. At kahit sa Acts chapter 6, nung nagkakagulo sa Church of Jerusalem, sinabi, magtalaga daw sila ng mga qualified men. Hindi sinabing qualified individuals. Hindi sinabing qualified church members. Qualified men, ibig sabihin, lalaki, yung hinahanap ng mga apostol para gumanap sa diaconal function. So, yan lang yung dalawa nating clarification ng pastor, may diaconal function, si deacon, walang pastoral function, and exclusive po ang diaconate ministry or diaconate office para po sa mga lalaki. So, dako tayo sa ating mga takeaways. Ano yung matututunan natin mula rito? Una, let us strive to become a deaconing church. Ibig sabihin, magsumikap tayo na lahat tayo naglilingkod. Kasi lahat po, expectation sa bawat member na naglilingkod tayo kay Jesus. E nasan ba si Jesus?
Ang alam lumipad tayo sa trono ng Diyos para paglingkuran si Jesus sa paanan niya. Hindi po. May katawan si Jesus dito sa lupa, yung iglesia. Kung gusto natin paglingkuran si Jesus, paglingkuran natin yung katawan niya rito sa lupa, yung iglesia. So, sa simple way lang natin, hindi ba magarbo, kahit na onting pagliligpit, pagtulong sa mga simpleng bagay, pwede nating i-exercise ito. Magsumikap nawa tayo as a church na hindi lang natin panoorin yung ating deacon na kumilos, kundi makiisa tayo. Dahil expectation po ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat na tayo'y mga diakoneo or serving members of the church. Pangalawa, let us support our deacons. Kagaya ito nung nabanggit ko, nag-overlap siya dun sa point ko kanina sa 1. Pag meron tayong kakayanan na ibigay yung gifts natin, alam natin na makakatulong tayo sa filing ng mga government requirements, makakatulong tayo sa pagplano ng church expansion, makakatulong tayo sa pag-purchase ng mga tissues, sa mga alcohol at mga gospel tracts. Alam natin na meron tayong capability, suportahan natin yung ating deacon. Napakabigat po nung ministry niya at yung deacon po natin hindi po yung nakakatanggap ng salary. Wala po siyang monthly salary. Ginagawa niya ito for free, out of love for Christ. At minsan sariling bulsa pa niya yung ginagamit niya. So, malaking bagay po kung ibibigay natin yung sarili natin para suportahan yung dami at bigat ng trabaho ng ating deacon. Pangatlo, let us pray for harmony between the diaconate and pastoral office. Pag binalikan natin yung Acts chapter 6, kaya po tinatag ang deacon to support the pastoral office. Nagko-complement dapat yung dalawa na yan. At pag nagko-complement yung pastoral office at diaconate office, anong nangyayari sa church? Unity. Yun ang nangyayari. Pag hindi nagkakaisa ang pastoral ministry at diaconate ministry, alam nyo anong nangyayari? Division. Kaya manalangin tayo no, na hindi kami mag-away ni Deacon Joshua. Hindi na biyaya ng Diyos, lagi kaming nagkakaisa ng adhikain. Pero panalangin natin na in the long run, kung magdagdagan Diyos ng mga elders at mga deacons, mapanatili yung pagkakaisa ng diaconal office at pastoral office para mag-benefit ng husto yung iglesia sa unity na tinatamasa nito. Ito mga kapatid, side comment ko lang, na-experience natin ito na hindi nagkaisa yung pastoral office at diaconate office. Anong naging resulta? Hindi ba chaos? Hindi ba? Dahil hindi nagkaisa ng isip ng pastor at yung kanyang mga deacon, ano nangyari? Nagtalo-talo, nag-lead pa sa pagka-dissolve ng isang iglesia. Ganun po kalala pag hindi nagkakaisa ang pastoral at diaconate office. Kaya mas hindi hinawa natin itong dalhin sa Panginoon na lagi silang merong ministry, no? There will be times na maaari loobin ng Diyos na magkiskisa ng opinyon si pastor at mga deacon, maaaring mangyari yon. Pero hindi po dispute ang sumisira sa church. Hindi po contentions ang sumisira sa church. Ang sisira po sa church, yung kawalan ng kakayanan ng mga office bearers na ayusin yung contention. Naging nandyan yung disagreements. Pero kung marunong yung mga office bearers natin ay handle yung disagreements, marunong silang magpakumbaba, merong marunong mag-concede, merong marunong na manguna, pag alam niyang ito yung tama, may mga marunong na tumanggap ng pagkakamali nila, lagi pong mapuproduce yung unity sa dalawang opisina na ito. So, again, brethren, let's pray for the harmony between the diaconate and pastoral office. And lastly, encourage po natin yung ating mga deacons or yung ating deacon. Nag-iisa lang po yan at ilan tayong membro dito sa iglesia. So, binubuhat po ng ating deacon yung mga practical matters. Nangangailangan po yan ng panalangin. At kung meron man pong number 1 na inaatake ang kaaway natin, si Satanas sa iglesia, mga office bearers yun mga kapatid. Kasi pag bumagsak ang office bearers, maraming madi-discourage kasi sila yung nangunguna sa gawain. Kaya ganoon na lang yung pangangailangan natin, i-uphold yung ating mga office bearers, yung ating deacons sa ating panalangin. Alam niyo po, nabanggit ko to last Lord's Day. Lagi akong may pinakikinggan na podcast yung podcast ni Pastor Herschel York. Merong specific na podcast doon tungkol sa pag-utilize ng mga deacons. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Herschel. Sabi niya, for 20 plus years, nanguna siya dun sa Bacron Baptist Church. Sabi niya,
hindi daw siya naka-experience ng substantial na church division. Wala daw naging main issue yung church. United, peaceful, harmonious yung church. Alam niyo po yung sabi ni Pastor Herschel? Kanino niya binigay yung credit? Hindi sa pastoral ministry niya. Sabi niya, meron daw siyang mga top-notch deacons. Mahuhusay yung mga deacons niya kaya na-preserve yung unity ng church. Ito po yung blessing sa iglesia pag meron tayong mga mahuhusay, spirit-filled, full of wisdom na deacons. No? Na-preserve yung unity, naiiwasan natin yung mga unnecessary divisions. Kaya gano'n na lang din yung pangangailangan natin, nai-encourage yung mga diakono na magpatuloy, maging tapat, at iparamdam natin sa kanila na nananalangin tayo para sa kanilang ministry. So, yan lang yung 4 na encouragement ko sa iglesia na nawa maging action natin towards our deacons. At dyan na rin nagtatapos yung ating study patungkol po sa diaconate office. Meron tayong 10 minutes para mag-entertain ng questions patungkol po sa office of the deacons. Brother Jeremiah. Pastor, thank you po sa pag-aralan. Quick question lang po. 2 questions pala, sorry. Doon sa una, correct me if I'm wrong, nakalagay po doon, parang gusto ko lang maulit din yung sagot na bakit po why there's emphasis doon sa deacon having a dignified wife versus doon sa elders wala? Is it because doon sa elders, di ba, nakalagay, he must manage his household well. So doon nakikita. So in a sense, tinitingnan yung qualifications sa man. Versus dito sa deacon, may panawagan doon sa asawang babae na yung likewise, di ba, nakatulad din. So does it mean kasi yung deacon, yun nga, yung mga practicality, confidential information, may involve yung family. Ganun po ba yung ibig sabihin nun? Doon sa unang tanong. Yan yung first question. First question. Second question ko po is, di ba napag-usapan natin na kung babagsak ka sa isang qualification, you're not able to, hindi ka qualified for all kahit may isa pa lang. So, how about ang single ba, or let's say ang married man with no child is possible for the diaconate ministry? Yun po yung second question. Thank you, po. bro. Una kong sagot dun sa tanong mo, tandaan natin na parehas lang naman lingkod yung pastor pati deacon, right? So, parehas silang ordinary ministry, walang supernatural ministry sa dalawa na yan. Parehas lang yan na ordinary ministry na tinatag ng Diyos sa isang iglesia. Ang pastor at deacon, 1 page advance lang sila sa member, hindi sila special Christians at all. Lingkod lang din sila ni Hesus Kristo. Bakit sa deacons lang natin makikita yung merong ine-expect na ugali mula sa kanyang wife? Bakit wala sa mga pastor? By deduction, brother, dahil nga mas mataas yung ministry ng pastor economically, sa function nila sa church. Mas mataas yung function ng pastor kaysa sa deacon. The fact na nandun siya sa deacon, yung requirement para sa wife, we can assume na yun din yung expectation para sa pastor dahil mas mataas yung position niya. Nakuha natin? By deduction, ganun yung ma-assume natin. So, although nandun lang yung qualifications for the deacon's wife, hindi yun mali na i-require din natin siya sa pastor's wife na dapat ito rin yung makita sa kanya. Dahil by deduction, nandun nga, mas mataas yung position ng eldership kaysa sa diaconate. So, rightful lang din na hanapin yun para sa wife ng elder. Pangalawa, bro, yung requirement para sa pangunguna ng iglesia, whether pastor or deacon, tapos wala kang anak o wala kang asawa, tanggal agad si Apostol Pablo kung yun ang requirement. Hindi siya dapat manguna ng iglesia kasi siya mismo disqualified. Yung requirement na ito, husband of one wife, pinangungunahan yung kanyang household. Kung meron siyang wife at meron siyang household. Pero hindi ito exclusively para lang sa kanila na merong wife at merong household. Kasi kung yun ang ating gagamiting argument, disqualified si Apostol Pablo. So, just because wala pang anak ang isang lalaki, so wala pa siyang household talaga, o wala pa siyang asawa, single pa siya, it doesn't mean na hindi siya pwede sa pastoral ministry or diaconate ministry. May question pa po?
Wala nang question? Brother Vince. Hello po, Pastor. Tanong, naisip ko lang po, Pastor, regarding sa question ni Brother Jeremiah na bakit yung deacon's wife is may explicit na na qualification. Is it po ba dahil na yung pastor's wife hindi siya entirely involved sa ministry ng pastor, o tapos yung deacon's wife is in some way, practical way, nakaka-help siya sa deacon? Pwede ba natin tingnan na ganun siya? Hindi ko sasabihin explicitly na ganun, bro. Kasi kahit yung pastor, yung wife niya nakakatulong sa kanya sa ministry. Yung pag-relieve sa kanya ng time ng wife niya, pagbibigay sa kanya ng maayos na oras para ma-dedicate niya yung sarili niya sa prayer and study. So in a way, malaking bagay yung wife ng pastor sa ministry niya. Hindi ko rin masabi na directly nakakatulong yung pastor, yung deacon's wife sa ministry ng deacon. Kasi lahat ng task na yun nasa balikat ng deacon na lalaki. Hindi naman dun sa kanyang wife eh. So I don't think na masasabi ko yung statement mo. Okay po, thank you po. Last po, gusto ko lang po clarify yung sa position po ni John MacArthur. Na-search niyo rin po ba, Pastor, na ang statement nila is na-ordain sila ng babaeng deacon? Hindi ko na confirm kung nag-ordain sila ng babaeng deacon, pero dalawang commentaries ni J. Mac ang meron ako sa bahay, dalawang makapal, parehas ng statement yung sinasabi niya na pwedeng mag-deacon ng women. Kasi na-search ko po dito, medyo parang confusing lang yung niya po, yung explanation niya. Pwede in a sense maging servant yung babae sa church pero walang office. So sabi ko parang confused nga lang talaga siya. Ang alam ko, bro, sa mga narinig ko, hindi ko to na-confirm narinig ko lang sa ibang mga brethren na sa church nila may mga ordained na babaeng deacon. Pero hindi ko confirmed. Okay po. Regardless, scripture pa rin. Yes. Nagsistick ako dun sa aking understanding nung 1 Timothy chapter 3, Acts chapter 6, tsaka Romans 16:1 na exclusive lang yung diaconate ministry for men. Okay po. Thank you po, Pastor. Thank you, bro. Last question kung meron pa po. Okay, mukhang wala na. Sige, manalangin tayo. Salamatan natin ang Diyos. Panginoon, salamat po sa naging pag-aaral namin at dalangin po namin, O Diyos, na tulungan niyo po kami na maging isang iglesia na tapat na naglilingkod sa iyo sa pamamagitan ng paglilingkod po namin sa isa't isa. At nawa itong mga natutunan po namin ay ma-apply po namin sa aming mga buhay. Tinataas namin sa iyo ang aming diakono. Tulungan niyo po siya sa kanyang ministry. At tulungan niyo rin po kami bilang mga membro na maging encouragement and support sa ministry ng aming deacon. At dalangin din namin, O Diyos, na yung mga ministries po namin today sa aming morning worship, afternoon worship at iba pa namin mga study. Nawa, Panginoon, ang Espiritu mo po ang lumukob sa amin, pangunahan kami, ang kaluluwa namin, O Diyos, ay makaranas ng kapahingahan, kami lubos na mapagpala ng pakikipisa namin sa presensya mo sa araw na to. Salamat aming mapagmahal na Diyos at sa iyo kami nagtitiwala sa buong maghapon, alang-alang kay Jesucristo na inyong anak. Amen. 30 minutes po, magsisimula tayo ng morning worship.